Sunday service, Lord. Salamat po sa may iyong mga salita na aming nagpunod, Lord. Ngayong Sunday school gabi po kami, Lord. Lahat tayong mga aralan ka, Lord, na may tumingin po ikaw sa aming puso isikang Panginoon at may bahagi po namin po kami na mabulisal ka sa mga taong just simply amen. So yung topic po natin for today is the prerogatives of Jesus Christ. So yun po. Ano nga po ba yung prerogatives of Christ? Next slide po. Next slide please. Yan. Ano ba yung meaning ko? So ang meaning po ng prerogative is yung mga bagay or kakayahan na meron lang po ang ating Panginoon or meron lang si Jesus. Yun, siya lang ang may kakayahan. So yun. Ito yung mga prerogative na nagpakita kung sino siya, kung ano siya, kung bilang ating Panginoon. So meron po tayong video po na papanoorin. Yan po. About sa prerogative of Jesus. Ako, pa-play na po. Put it on the basket. Put it on the stand. Like a sword. Jesus of Nazareth. I thought what you did to that. My friend, this is power. Answer me. If you were willing, Rabbi, you know you can. Hey, I'm talking to you. By whom do you teach? Certainly not the authority of any rabbi from Nazareth. Where did you study? Your faith is beautiful. Son, take heart. Your sins are forgiven. Who is this who speaks blasphemies? Who can forgive sins but God alone? Right. But I ask you, which is easier to say? Your sins are forgiven, or rise up and walk? It's easy to say, you know, but to show you, and so that you may know that the Son of Man has the authority on earth
to forgive sins. I say to you, my son, rise, pick up your weight, and go. Ay po, alam niyo naman po yung story na po yun, no? Na pinagaling ni Jesus, yung paralyzed man. So, dun po sa pinanood po natin, sino po yung gustong sumagot po kung ano po yung prerogative ni Jesus po dun. May premyo po yung sasagot. Ano po? Ano po yung nakita natin dun na si Jesus lang yung may kakayahan mo? Parang narinig ko po si Big Bro. Isang word lang po. Kung makikita natin dun sa video, ito mo nung dinaba yung paralitiko, makikita mo yung pagpapatawad ng Panginoon doon sa paralitiko. Ang kagandahan yung may sakit, talagang naniniwala na si Kristo ito may kakayanan mo. Ano yan? Friend mo? Meron po. Hindi. Oo. Thank you po. Ay, okay. Sige. Meron pa po ang may sasagot po. Thanks po. So, tama po yung sinabi ni Big Bro. Si Jesus ay forgiver of sins. So, dun sa, makikita natin yun sa Mark 2 verse 5 to 7. When Jesus saw their faith, He said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." Now, some teachers of the law were sitting there, thinking to themselves, "Why does this fellow talk like that? He's blasphemy. Who can forgive sins but God alone?" So, yun na. Yung prerogative ng Panginoon, siya lang po yung tanging makakapagpatawad po sa ating mga kasalanan. Wala nang iba po. Next slide. So, i-remedy ko kung sino yung gusto pang sumagot. Bakit, ano po ba yung purpose ni Jesus? Bakit niya binusto yung forgiveness sa paralyzed person? Bakit nga? Bakit niya pinakita or yung pagpapatawad na yun? Bakit inunang? Yes, pagsulan. Hindi ko pa yan. Ilan more?
Ilang more? 5 more. Kasi yung po, pinakita ko talaga niya, naway niya siya makaya. He has the power. Hindi po ba kami na, ano pera natin yung makakawal? Kasi, pinatawad na po niya, sabi na po niya, use inside for defense. So, bali, tayo po, ang lahat ng pagpapasala natin, si Christ na po, pwede na kapagpatawad sa akin. Dahil siya po yung perfect offering para patawad po, nakarihim, nagiging sa lahat ng mga Parang nasa Salamat po. So, tama po yun. Pinakita niya yung kung sino siya. At yun yung kakayahan niya lang. Siya lang po yung makakapaggawa na yung magpatawad sa kasalanan. At siya din, pinakita niya din po na siya yung ating Messiah. Siya yung ating Savior. Next slide. Ayan. May isa pa po dito. Second prerogative po of Jesus. When Jesus began his work, he was about 50 years old. He returned from the Jordan full of the Holy Spirit and was led by the Spirit into the desert, where he was tempted by the devil for 40 days. And all this time he ate nothing. The devil said to him, If you are God's son, order this stone to turn into bread. It is written, man shall not live by bread alone, but by every word of God. Then the devil took him up and showed him in a second all the kingdoms of the world. I will give you all this power and all this wealth. It has all been handed over to me, and I can give it to anyone I choose. All this will be yours then, if you worship me. It is written, you shall worship the Lord your God, and him only shall you serve. Then the devil took him to Jerusalem and set him on the highest point of the temple. If you are God's son, throw yourself down from here. Scripture says God will order his angels to take good care of you. He also says they will hold you up with their hands, so that not even your feet will be hurt on the stone. The scripture says, you shall not put the Lord your God to the test. Yun po yung kwento ng 40 days and 40 nights na fasting ni Jesus. Pinag po siya ng kaaway po. So, doon po sa video, ano po yung prerogative naman po doon ng Panginoon? Kung ano yung kakayahan na siya lang ang meron po. Ito po, ito po tumagal.
Ate. Ganda na ni Mia. Kahit po nagkagawang tao siya, kaya niya labanan yung enemy, yung kaaway, yung tukso. Tsaka, lagi niya pong pinaglalaban yung nakasulat sa Bible na hindi siya matitinag na ni Satan. Mas powerful siya. Bigyan ng chance ka. Sino pa po? Kuya Just ikaw. Yung tingin ko parang sa inyo na tinitante na ano siya yun, siya lang yung nakagawa ng kalabanan yung temptation is nagawa niya maging victorious siya over the temptation. Kasi kung titignan natin sa Bible, yung mga characters ng Bible, yung nagkaroon sila ng temptation, para sila sa Old Testament po. Yung nasa isip ko is yung between kay David, si David, nung time ng call siya kay Bathsheba, yung temptation na nakita niya, call siya yan. Si Joseph, nung nakita niya yung temptation, nag-run away siya. Si Jesus Christ kasi, head-on niya nilabanan. So, namitawa doon na siya lang yung character sa Bible, sa Old Testament, na truly victorious na nilabanan niya talaga head-on sa Satan. Nagpagtalaktakan siya ng bibig, ng verses. Sinakita niya doon na siya yung Son of God talaga. Hindi lang siya basta-basta na hindi siya tatakbo, hindi rin siya nag-bend doon sa gustong gawin ni Satan sa kanya. Nilabanan niya word for word sa salita ng Panginoon. So, medyo ganun yung thinking ko. So, yung gawin ng thinking natin na siya yung victorious siya. Isa lang. Bakit? Meron pa po. Ay, yes. Wala namang nakita ko doon na Jesus is the Son of God that cannot be tempted but should be worshipped because He is the only one God. Bigyan ng tayo. Thank you po. Thank you so So, next slide po. Yan po, no? Tama naman po yung sagot niya po, no? Yung kay Teacher Minnie, perfect. So, yun na. Doon natin makikita sa Matthew 4 verse 9, sabi nung ang kaaway kay Jesus, all this will I give you if you will bow down and worship me. Pero nag-respond si Jesus na, worship the Lord your God and serve Him only. So, yung verse na yung makikita sa Deuteronomy 6 verse 13. So, yung second prerogative ng Panginoon, siya lang po yung karapat-dapat natin i-worship ko. Hindi po yung mga bagay sa mundo, mga tao na iniipon natin, mga contractor, hindi po pera, hindi po luxury cars, hindi po yung payong pero ang Panginoong Jesus lang po. Makikita rin po natin sa sumunod na verse. Next slide. Sabi sa Luke 5 verse 8, when Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, go away from me, Lord, I am a sinful man. So even Simon Peter po, no, in-acknowledge na si Jesus na siya is Lord. So, in-accept din niya ni Jesus yung pagbabaw ni Peter, yung pag-kneel niya sa Panginoon. So, talagang alam ni Jesus na siya lang talaga yung dapat i-worship. And next slide po. Yan, sabi din sa Philippians 2 verse 10 to 11, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge
acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So, ang nasabi po nito si Paul, no, sa mga taga-Philippians na si Jesus po ay dadating at time na po na yun, lahat po, walang mamiligpis na kahit sa lahat po ng tao. Lahat po ay magbabawalan kay Jesus at i-acknowledge po siya na siya yung ating Lord and Savior. So, yun po, yung time na yun, dapat tayo mga Kristiyano, no, siguraduhin po natin, panatilihin po natin na yung pananampalataya natin sa Panginoon, sumalit po natin. Yung prerogative ni Jesus, ibahagi po natin yun po sa mga ating mga kasalungan, sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating school, sa TikTok, sa FB. Ayan, no? At sa mga tao pang hindi pa na-reach out, para hindi lang po tayo yung nakakalam ng salita ng Panginoon, pati yung mga hindi pa nakakilala sa Kanya. So, ayun po. Yun lang po. Maraming salamat po. Tayo po ay manalangin po. Panginoon, salamat po, Lord God, sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Lord, dahil pinakita niyo po sa amin po. Sino po kayo at salamat, Lord, na niligtas niyo po kami. Lord, sa aming mga salamat, pinatawag niyo po kami. Salamat, Lord, sa pag-ibig niyo po sa aming Panginoon na hindi po namin po mga salamat po, Panginoon. Lord, sa aming pag-uwi, Lord, pag-ingatan niyo po kami, ito po sa